Magandang gabi sa bawat isa. Salamat sa bawat kapatiran na patuloy sa pakikiisa at pagtaguyod sa ating gawaing prayer meeting ngayong gabi. Naway pagpalain tayo ng Panginoon sa atin pong mga panalangin at lalo na sa ating pag-aral ng Kanyang salita. At nawa ang ating Panginoon, siya po natin mabigyan ng kaluguran sa ating pagkakaisang ito sa gawain. Tayo muna ay dumulog sa Panginoon sa panalangin. O Diyos, sa manaming banal, kami ay nagpapasalamat, nagpupuri sa biyaya mo sa aming buhay, sa pagkaloob sa amin ng kalakasan at kalusugan. At amin pong patuloy pinagkakatiwala sa iyo, Panginoon, ang amin pong buong programa, ang amin pong mga sarili, na nawa marapatin mo kami sa iyong harapan upang ikaw ay aming mapaglingkuran, mapuri at maluwalhati sa aming mga buhay. Pinagkatiwala namin sa iyo, Panginoon, ang amin pong mga ang bahagi ng programa sa gabing ito at naway patnubayan, gabayan mo kami at ingatan sa aming pagpapatuloy. Kaya pinagkakatiwala namin sa iyong lahat itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Diyos sa tagapagligtas at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen. Okay, muli, magandang gabi sa bawat isa at atin pong pagtalakay ngayong gabi ay may pamagat, Enjoying Your Vocation. May kinalaman po ang ating pag-aaral sa ating stewardship bilang mga anak ng Diyos. Sa atin pong mga talata sa Genesis 3:17-19. Ito po ang sinasabi, at kay Adam ay sinabi, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Ang isisibol na iyon sa iyo ay mga tinik at mga dawag, at kakain ka ng pananim sa parang. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay, hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok, at sa alabok ka uuwi. At sa Kolosas 3:23, ito po ang sinasabi, anuman ang inyong gawin, gawin ninyo ito ng buong puso para sa Panginoon at hindi para sa mga tao. Sa ating aralin ay matutunan natin kung ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa pananaw ng Diyos sa trabaho at kung paano ang ating trabaho ay magpahayag ng serbisyo o paglilingkod para kay Kristo. Kaya sa una po nating lesson, spiritual or secular. Ang secular na iniisip natin na ito po ay walang kinalaman sa atin pong religious activities. Ngunit ang sabi po sa Colossians 3:23, anuman ang ating gawin, gawin natin ito ng buong puso para sa Panginoon. Kaya ang ibig sabihin, spiritual man o secular, ang ating ginagawa, ito ay para sa Panginoon. Bahagi ng ating paglilingkod. Maraming mga Kristiyano ang hindi nakakaintindi ng katotohanan na lahat ng kanilang trabaho ay para sa Diyos. Sa kanilang isipan, ang kanilang trabaho at paglilingkod kay Kristo ay nakalagay sa magkahiwalay na lugar. O sa isipan natin ay talagang ang spiritual nating ginagawa talagang bukod. Iba kisa sa secular nating ginagawa. Ngunit ayon po sa pagtuturo sa banal na kasulatan, ang atin pong ginagawa, spiritual man o secular, ay ginagawa natin para sa Panginoon. Maging secular nating trabaho ay dapat ito ay nagpapahayag ng paglilingkod para kay Kristo. Dahil dito ay hindi nila makita ang kanilang trabaho ay may walang hanggang halaga at accomplishment. Dahil ang akala natin yung pang-religious lang na gawaing paglilingkod ang ating ginagawa para sa Panginoon. Kaya sa isipan na ganon ay hindi nakikita na ang trabaho secular ay walang hanggang halaga at accomplishment.
Ganon din ang kanilang pananaw sa kanilang employment ay inferior sa kanilang Kristiyanong paglilingkod. Kaya kung ganong kaisipan, akala natin ay kapag secular na trabaho ay inferior sa spiritual na paglilingkod. Hindi ganon ka halaga o taas na uri ng gawain kapag hindi religious. Whose ideas was this? Ang Diyos ay manggagawa. No? God is a worker. Dahil kung hindi, siya lamang ang nag-i-exist sa ngayon. Kung hindi gumawa ang Diyos, wala nang ibang bagay pa sa mundo. Wala kahit mundo, kundi Diyos lang ang nandyan. Ngunit ang Diyos ay worker. Inintroduce ng Diyos ang trabaho sa tao. Dahil ang tao ay likha ng Diyos sa kanyang wangis, ang tao ay may kapasidad para sa makabuluhang gawain. Bago mahulog sa kasalanan si Adan at Eva, ay namuhay sila sa perpektong kapaligiran. Yan po ang Eden ay paraiso, perpektong kapaligiran. Ganun pa man, sila ay may trabaho na ginampanan. So ang ibig sabihin, perpekto man ang kanilang tinitirhan, paraiso, ngunit mayroon pa ring trabaho, mayroon pa ring gawain. Dahil ang Diyos ay nag-introduce ng trabaho sa tao. Sila ay may trabaho na ginampanan, katiwala, manager. So yun po ang ating stewardship. Tayo ay katiwala ng Diyos. Ang ibig sabihin ay nagmamanage ng lahat ng ipinagkatiwala ng Diyos. Anumang gampanin o bagay ay tayo ang katiwala na magmamanage dito. Kaya sa Genesis 1:28-30 at sa Genesis 2:15, ay sinasabi, at kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. So ito po, bago pa nahulog sa pagkakasala ang tao na naroon sa paraiso ng Eden, ay mayroong trabaho o gampanin ibinigay ng Diyos na ang sabi dito, ang paraiso, ang Eden ay kanyang alagaan at ingatan. What makes work so hard? Bakit ano ba ang dahilan kung bakit ang trabaho ay naging mabigat, mahirap? Halos lahat ng tao ay familiar sa kwento ng pagkahulog ng tao sa kasalanan. Bilang resulta ng pagsuway sa Diyos, ang tao ay isinumpa ng Diyos. Kaya makita natin yan sa Genesis 3:16-19. Isinumpa ng Diyos ang tao. Ang sumpa ay lumaganap sa konteksto ng kanilang buhay. Nawala nila ang paraisong tirahan. Yun po ang resulta ng pagsuway laban sa Diyos, pagsuway laban sa utos ng Diyos. Kailangang magtrabaho ng mabigat sa pawis ng mukha, sa gubat ng mga tinik at dawag. Yun po sa Genesis 3:18 na sinasabi po dito, atin pong muling basahin, sa talatang 18 ay sinasabi dito, verse 18, at sinabi ng Panginoong Diyos, Genesis 3:18-23, hindi mabuti na ang lalaki nag-iisa, siya'y ilalangko ng isang katuwang niya, at nilalang ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng mga hayop sa parang at ang lahat ng mga ibon sa impapawid, at pinagdadala sa lalaki upang malaman kung anong itatawag niya sa mga iyon. At ang bawat tinawag ng lalaki sa bawat sa chapter 3 na po tayo, no? Simula sa talatang 18.
Ang isisibol na yaon sa iyo ay mga tinik at mga dawag at kakain ka ng pananim sa parang. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Ito ay bahagi ng sumpa ng Diyos sa tao. Ang paraiso na perpekto na inihanda ng Diyos upang kanilang tirhan, kanilang nawala, at dahil sa resulta ng pagsuway at pagkakasala laban sa Diyos. Ang sabi po dito, maging ang lupa ay isinumpa ng Panginoon. Kaya sa talatang 18 ay sisibol ang mga tinik at mga dawag at kakain ka ng pananim sa parang. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Kaya ang trabaho ay naging mabigat dahil sa sumpa ng Diyos sa tao. At dahil ang tao ay kailangan magtrabaho, ang kanyang trabahuin na lupa ay sumibol ang mga tinik at dawag, at sa pawis ng mukha sa gubat, kakain ka ng tinapay. Kaya ito po ang dahilan kung bakit naging mabigat ang trabaho. So tinutukoy po dito ang farming, kasi yun po talaga ang pangunahing trabaho ng tao, pagtatanim, farming. At sa halip na mga siwa lamang at mga laga, kailangan na talagang trabahuin ng mabigat, sapagkat ito po ang bunga ng pagkakasala laban sa Diyos. Kaya mahirap ang trabaho. Ngunit ang trabaho ay hindi sumpa. Dati nang si Adan at Eva ay nagtatrabaho. Kaya makita natin, binigyan na sila ng Panginoon bago pa man sila nahulog sa pagkakasala ng gampanin upang pangalagaan at ingatan ang paraiso o hardin ng Eden. Isinumpa ng Diyos ang lupa upang trabahuin. Sila ay nagpatuloy sa pagtatrabaho, ngunit naging mabigat at mahirap dahil sa mga tinik at mga dawag. Ito po talaga sa isang tao na nakaranas magtrabaho sa pagiging farmer, ay talagang mararanasan mo, talagang kailangan mo muna linisin ang mga dawag at tinik bago ka makapagtanim. Ngunit kahit nilinis mo pa, ay sisibol at sisibol. Ito po ang dulot ng sumpa ng Diyos sa tao kasama ang lupa na kailangan trabahuin upang makakain. Kaya sila ay nagpatuloy sa pagtrabaho, ngunit naging mabigat at mahirap. Ang sumpa ay nagpabago ng uri ng kanilang trabaho. Kaya sa halip na stewardship o mangalaga at mag-ingat ay naging labor, ang ibig sabihin, naging mabigat. Nagbago ang uri ng kanilang trabaho at talagang pagpapagal, pagpapakapagod, pagpapapawis dahil sa sumpa. Yun po ang dahilan kung bakit naging mabigat ang trabaho. Sa pang-apat, the sacred and the secular. Sa connection sa stewardship ay mayroon tayong ating job-related na oras. Sa pagiging katiwala, ang katiwala, mayroon tayong oras sa paggawa. May kakayahan magtrabaho at income. Mayroon tayong mga 5 dahilan upang magtrabaho o gumawa. Kaya una po dito, ang oportunidad maglingkod kay Kristo, kasali ang pakipagtagpo, pakipagkaibigan at pagpapatutuo sa mga nawalang makasalanan. Ito po ay dahilan
kung bakit tayo kailangan gumawa. Dahil sa oportunidad maglingkod kay Kristo. Kaya sinabi, kahit sa 2 Corinthians 10:31, whatsoever you do, whether you eat or drink, or whatsoever you do, do all to the glory of God. Kaya ang atin pong ginagawa ay upang magbigay luwalhati sa ating Panginoong Diyos. Kaya oportunidad upang makapaglingkod, kayong ating pakikipagtagpo o pakikipagkita sa ibang tao, pakikipagkaibigan at pagpapatutuo sa mga nawalang makasalanan. Bahagi ng ating gawain. Pangalawa, ang utos sa pagsuporta sa sarili at sa pamilya. Kaya may utos kung paano natin suportahan ang ating sarili at ang ating pamilya. Yun ay mahalagang dahilan kung bakit kailangan tayo gumawa, kailangan tayo magtrabaho. Ang oportunidad na kumita ng salapi upang makasuporta pinansyal sa gawain ng Panginoon. Kaya mayroon tayong mga jobs, mayroon tayong mga hanap buhay upang kumita ng salapi, masuportahan pinansyal ang gawain ng Panginoon. Sa pang-apat, ang oportunidad na makatugon sa pangangailangan ng mga iba. Sumahalaga din na mayroon po tayong trabaho, mayroon po tayong kita upang makatulong tayo sa mga alubhang nangangailangan, na makatulong tayong matugunan ang kanilang pangangailangan. Ito po yung pag-share, pagbahagi ng ating mga pagpapala para sa iba, lalo na sa mga lubhang nangangailangan. At sa panglima, ang utos na magpasakop sa ating gobyerno. Sa pagpasakop sa ating gobyerno, mayroon din tayong responsibilidad, financial. Ibig sabihin ay kung ano yung mga kailangan na tayo ay magko-contribute para sa ating gobyerno. Yun ay bahagi ng ating pagpapasakop at pagsuporta. Kaya kailangan tayo ay may ginagawa o mayroong trabaho. Kaya una po dito, serving the Lord. Paglilingkod sa Panginoon, isinulat ni Apostol Pablo na ang sabi niya, yamang nalalaman ninyo na kayo ay tatanggap ng gantimpala ng mana mula sa Panginoon dahil ang inyong pinaglilingkuran ay ang Kristong Panginoon. Kaya ayon sa Kolosas 3, ating ganapin ang ating trabaho bilang ministeryo sa Panginoon. Kaya ayon sa nasabi natin kanina, maging spiritual o secular, ay kailangan nating ganapin bilang ministeryo sa Panginoon. Bahagi pa rin ng ating paglilingkod dahil ang sabi po doon sa Kolosas 3 ay gawin natin lahat ng ating ginagawa ng buong puso para sa Panginoon at hindi para sa mga tao. Ang pangunahing dahilan para sa ating mabuting performance ay hindi upang walang kritisismo o hindi para sa magandang sahod. Kaya ang Kristiyano, ang pangunahing dahilan upang hangarin natin ang mabuting performance. Tayo ay we ought to be the best workers on our jobs so we will please the Lord and be judged as faithful. So hindi upang maiwasan natin na tayo ay makriticize. Hindi upang magkaroon tayo ng magandang sahod kung tayo ay gumagawa ng maayos, kundi higit sa lahat, kailangan tayo maging best workers dahil ang atin pong dahilan ay upang bigyan natin ng kaluguran ang ating Panginoon na pinaglilingkuran and be judged as faithful stewards. So balang araw, ang Panginoon ang
sabi sa atin, magwi-welcome sa atin, thou good and faithful servant. Dahil ginagawa natin ang mabuti ang ating trabaho, secular man o spiritual, para sa ating Panginoon. Sa lugar ng trabaho, dapat natin bigyan ng buong atensyon ang ating gawain. Buong atensyon. Ang ibig sabihin, talagang pinahalagahan natin bilang isang Kristiyano na nagtatrabaho, nagiging mabuting worker. Ito ay mabuting patutuo sa sarili mismo. Kaya sa mga talagang tapat sa trabaho o tapat sa kanyang ginagawa, dahil ang ating pinaglilingkuran ang ating Panginoon, ito ay isang mabuting patutuo sa ating sarili mismo. Kaya yung pagtatrabaho na hindi lamang oras ang binabantayan, kundi yung tinitingnan natin yung ating performance, na dapat yung tayo mismo sa ating sarili ay satisfied tayo sa ating nagagawa. Dahil tayo ay manggagawa at lingkod ng Panginoon. At higit diyan, tayo ay magtrabaho na may respeto. Nandyan yung respect natin sa ating pagtatrabaho, paggawa, respeto sa otoridad. Napakahalaga ang ating respeto sa otoridad. Sa ating employer, sa mga halagang mayroong trabaho, mayroong employer, ang respeto at maging sa mga kagamitan na ating ginagamit, dapat may respeto. Kahit na ipinagkatiwala lamang, kahit hindi natin sariling gamit. Kaya dapat nga lalo nating ingatan ang gamit na hindi natin sarili, sapagat ginagamit natin yan dahil ipinagkatiwala sa atin. Kaya kailangan nandiyan ang respeto. Yun po ang ating pagiging steward ng Panginoon, katiwala. At lalo na ang ating oras. Ang oras natin ay pinagkatiwala din ng Panginoon sa atin. Kaya respeto kahit sa oras na ating ginagamit. Kaya hindi tama na gamitin ang oras ng trabaho upang mag-share ng gospel sa unbeliever. So sa isang mananampalataya na nagtatrabaho sa isang kumpanya, halimbawa, so atin pong pinopromote ang pag-share ng gospel sa mga katrabaho nating unbeliever, ngunit kailangan may tamang oras upang mag-share. Dahil kung share lang tayo ng share sa oras ng trabaho, ay hindi natin nire-respeto ang oras ng trabaho at hindi po tama. Kaya kahit mahalaga yung mag-share, kailangan mayroong tamang oras upang mag-share ng gospel. Ang magandang relasyon sa mga unsaved na katrabaho ay maging daan upang magkaroon ng oportunidad sa pag-witness. So mahalaga unang-una ay yung mayroon tayong magandang relasyon sa mga unsaved na mga katrabaho. Yun po ay magandang daan upang magkaroon ng oportunidad na makapag-witness sa kanila. Supporting ourselves in our families. So mahalaga, kaya kailangan tayo gumawa, magtrabaho, o na masuportahan natin ang ating sarili. Kasi kung hindi natin kaya suportahan ang ating sarili, paano pa tayo makasuporta sa pamilya at sa mga nangangailangan? Kaya dapat tayo magtrabaho para sa suporta sa sarili. Hindi aasa sa pinagtrabahuan lamang ng iba. Ang katamaran ay pamumuhay na hindi ayon sa Biblia. Sinasabi ni Apostol Pablo in 2 Thessalonians 3:10-12. Sa talatang 10, ang sabi, "Nang kasama ninyo kami, iniutos namin sa inyo na kung ang sinuman ay ayaw magtrabaho, ay huwag din siya kumain." Sa 11, "Sapagkat ibinalita sa amin na ang ilan sa inyo ay namumuhay ng wala sa kaayusan, na hindi man lang gumagawa, sa halip ay mga mapanghimasok." Ito po ay malaking problema sa tao na ayaw magtrabaho, ayaw gumawa,
ngunit nanghihimasok sa ginagawa ng iba, nanghihimasok sa buhay ng iba. Sa talatang 12, aming iniuutos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na sila ay gumawang tahimik upang sila ay makakain ng sarili nilang pagkain. Kaya ang sabi din ni Apostol Pablo sa 1 Timothy 5:8, na ito po ang sinasabi ng talata. Sa talatang 8, kapag hindi paglaanan ng sinuman ang pangangailangan ng kanyang sarili, lalo na ang kanyang sariling sambahayan, ay tumalikod na sa pananampalataya, siya ay masahol pa sa isang hindi mananampalataya. So sinasabi dito ni Apostol Pablo ang patungkol sa isang taong irresponsable, no? Na hindi niya pinaglalaanan ang kanyang sarili. Kapag ang sabi dito, kapag hindi paglaanan ng sinuman ang pangangailangan ng kanyang sarili, lalo na ang pangangailangan ng kanyang sambahayan. Ang sabi dito, tumalikod na sa pananampalataya, siya ay masahol pa sa hindi Kristiyano. Yun po ang ibig sabihin, ang pagiging irresponsable. Kung ganun po ang pamumuhay, ay walang kaayusan, hindi naaayon sa Biblia, salita ng Diyos. Kaya napakahalaga tayo po ay maging responsable sa ating paggawa. Supporting the Lord's work. Kailangan din tayo sapagkat tayo ay Kristiyano, makapagsuporta tayo sa gawain ng Panginoon sa financial din na bagay. Bawat Kristiyano ay iniuutos o inuutos mag-participate sa pagsuporta sa gawain ng Panginoon. Sa 1 Corinthians 6:2 ay sinasabi, tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa sa inyo ay maglaan sa pamamagitan ng pagbubukod ayon sa pagpapala ng Diyos sa Kanya upang sa aking pagdating ay wala ng paglilikom na gagawin. Makita natin dito sa first century church na talagang unang araw ng Sanlinggo, ito po ay Sunday. Ang sabi ni Apostol Pablo na ang bawat isa ay maglaan, no, o magtabi sa pamamagitan ng pagbubukod ayon sa pagpapala ng Diyos. Kaya yung ating tithes and offerings, ihanda na. Dahil ang sabi dito, upang pagdating ay wala ng paglilikom na gagawin. So ito po yung ating pagsuporta sa gawain ng Panginoon. Ang pagbigay ng pinansyal na kaloob ay gawa ng pagsamba. So yung giving natin, yung financial giving natin is an act of worship. Ito ay nakakatulong sa gawaing pagsulong ng Ebanghelyo at sa pagpalago ng ating iglesia. Kaya ginagamit yan, no, ang ating giving, financial natin, na suporta sa gawain ng Panginoon para sa pagsulong ng Ebanghelyo. Kaya mayroon tayong sinusuportahan ng mga missionaries upang sa kanilang paghayo ay kanilang ipalaganap ang Ebanghelyo sa ikaliligtas ng mga kaluluwa. At ganun din, ginagamit din natin ang ating financial para sa ikalalago ng ating iglesia at lalo na sa gawaing misyon. Sharing with others. So bilang Kristiyano, tayo ay kabahagi sa pangkalahatang responsibilidad sa sambahayan ng pananampalataya. So Kristiyano po tayo, kaya may bahagi tayo pangkalahatang responsibilidad na tayo po ay makatulong sa sambahayan ng pananampalataya. Pag-share, ito ay upang magmalasakit para sa pangangailangan ng mga iba. Kaya tayo po ay gumagawa dahil mayroon po tayong mga responsibilidad.
Sa Galatia 6:10, kaya nga habang tayo may pagkakataon, tayo ay gumawa ng mabuti sa lahat ng mga tao at lalo na sa mga nasa sambahayan ng pananampalataya. Kaya pagkakataon o oportunidad na tayo po ay makagawa ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa sambahayan ng pananampalataya, lalo na sa ating kapwa mananampalataya, kaya lalo na sa mga nangangailangan. Ang totoong pananampalataya sa Diyos ay hindi nagbabaliwala ng kapatid na nangangailangan. Yun po ang totoong pananampalataya sa Diyos, ay hindi natin maaaring baliwalain ang ating kapatid na nangangailangan. Kaya kailangan tayo po talaga ay gumagawa, nagtatrabaho. Tayo ang physical na kaparaanan na ginagamit ng Panginoon upang tugunan ang pangangailangan ng tao. So Panginoon ang tumutulong at tayo ay physical na kaparaanan sa pamamagitan natin. Kaya yun po ang ibig sabihin na tayo ay channel of blessing. Sa atin pinapadaan ng Panginoon ang kanyang tulong sa mga iba. Walang hamak na trabaho kung ginagawa para sa Diyos. Tulad po sa nasabi natin kanina na sa isipan ng maraming Kristiyano, ang secular na gawain ay hindi kasing halaga ng spiritual o religious na gawain. Parang tinitingnan natin na mas mababang uri kaysa sa religious. Ngunit anuman ang ginagawa, walang hamak o walang mababang trabaho kung ginagawa para sa Diyos. Ayun po ang sabi kanina ng Colossians 3:23. Anuman ang ating gawin, gawin ito ng buong puso para sa Panginoon. Sa Efeso 4:28, ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw pa. Sa halip, siya ay magpagal sa paggawa ng mabuti na ginagamit ang kanyang mga kamay upang siya ay makapamahagi sa mga nangangailangan. Kaya sinasabi dito, ang patungkol sa gawaing masama, ang pagnanakaw. So ang magnanakaw ay hindi niya kayang suportahan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng marangal na trabaho. Kaya siya ay nagnanakaw. Masama. Kaya sabi dito, sa halip siya ay magpagal, magtrabaho sa paggawa ng mabuti, ginagamit ang kanyang mga kamay upang siya ay makapamahagi sa mga nangangailangan. Kaya ang ating pagpapagal, ang ating pagtatrabaho ng pagkakaroon ng income ay hindi lamang sa ating sarili, hindi lamang sa ating sariling pamilya, kundi kung maaari ay ma-extend po natin sa mga taong nangangailangan. Yun po ang sinasabi po dito ng ating talata. Bilang mga Kristiyano, mayroon tayong vocation at occupation. So ang vocation, trabaho na ginagawa upang magkaroon ng kita. Yan po yung mga hanap buhay, yung jobs. Yan po ang vocation. Ang occupation ay stewardship ng kung ano ang ibinigay ng Diyos sa atin. Yan po yung ating occupation. So stewardship, ang ibig sabihin ay katiwala tayo ng Panginoon sa kung ano ang ibinigay sa atin. So ang katiwala ay manager. So nagmamanage tayo ng ipinangkatiwala ng Panginoon sa atin. Kaya ang Panginoon, ang mayroong mga plano, ang Panginoon mayroong mga pamantayan, mayroong mga guidelines kung ano ang ating gagawin, kung ano ang ating pamumuhay, kung ano, paano ang paggamit natin ng ipinagkatiwala sa atin. Una, ang ating buhay, ang ating gawain, ang ating oras, ang ating mga responsibilidad. Yun ang ating pagiging katiwala ng Panginoon, ang ating occupation.
Kaya dapat nating gampanan, hindi tayo ang may-ari mismo na tayo lang ang nakakaalam o tayo lang ang masusunod, kundi tayo ay katiwala lamang. Kaya ating ganapin ang tungkulin na ipinagkatiwala sa atin dahil tayo ay pinagkatiwalaan. Lalo na ang may-ari ng lahat, maging ang ating buhay ay ang Panginoon. Kaya dapat tayo maging tapat, nakatiwala ng Panginoon. Ang ating vocation ay bahagi ng ating occupation. So, ang ibig sabihin, kahit yung trabaho natin secular, yung trabaho o gawain labas sa gawain ng ating iglesia, gawain na hindi bahagi ng ating mga religious activities na ang sabi dito ay bahagi pa rin siya ng ating occupation. Ibig sabihin ng ating stewardship. Our vocation expresses service for Christ. Kaya kahit yung pagtatrabaho secular, kahit anumang ginagawa natin, anumang uri ng trabaho, ang ibig sabihin ay lahat bahagi ng ating paglilingkod sa Panginoon. Kasi tayo po ay mga Kristiyano. Kaya whatever you do, whether you eat or drink, do all to the glory of God. Kaya nawa, naintindihan natin, tinuturo po sa atin sa Biblia kung ano po ang ipinapahayag ng Panginoon. So, purihin ang Panginoon. So, mayroon po tayong malaking responsibilidad bilang Kristiyano at bilang katiwala ng ating Panginoon. So, nawa mayroon tayong napulot na aral sa atin pong devotional message ngayong gabi. At tayo po ay dadako na sa ating prayer. Salamat sa Panginoon sa paalala muli sa atin mula sa Kanyang salita. Mahalaga na intindihan natin ang atin pong bawat gawa ay may kinalaman sa ating pagpaparangal sa ating Panginoon. Tayo dudulog sa Panginoon sa panalangin. Nagpupuri kami at nagpapasalamat o Diyos sa gabing ito na muli sinamahan mo kami sa aming gawain, prayer meeting, sa aming gawaing pag-aaral ng iyong salita. Salamat sa mga prinsipyo sa banal na kasulatan. Salamat na itinuturo mo sa amin, O Diyos, bilang mga mananampalataya at bilang mga katiwala mo na kami ay responsable sa buhay, sa anumang bagay, sa anumang gampanin na ipinagkatiwala mo sa amin. At nagpupuri kami at nagpapasalamat, Panginoon, na sa mga bagay na ito ang aming buhay ay magamit mo. Una sa pagpuri at pagluwalhati sa iyo. At maging sa pagsuporta sa aming sarili, pamilya, at maging sa mga ibang tao, sa aming kapwa mananampalataya, lalo na sa mga higit na nangangailangan. Pinupuri ka namin, pinasalamatan, O Diyos, sapagkat sa pamamagitan ng katuroang ito, nawa ay lalong lumawak ang aming mga kaalaman sa mga nararapat pa naming gawin na hindi namin nagagawa sa nakaraang mga araw. Nagpupuri kami at nagpapasalamat sapagkat ikaw ang siyang naging mabiyaya at mapagpala sa amin. Salamat sa mga hanap buhay ng mga kapatiran, sa mga trabaho
na iyong ipinagkaloob sa mga kaparaanan o Diyos na nagkakaroon ng income upang masuportahan ang pangangailangan sa sarili, pamilya, maging sa ipong gawain at sa iba pa. Nagpapasalamat kami sa kalakasan, kalusugan na pinagkaloob mo sa amin upang makagawa kami sa mga gawain na kailangang gawin. Mga gawain, Panginoon, kung alin kami ay patuloy makapagbigay lugod sa iyo sa pananampalataya at pagtitiwala, lalo na, Panginoon, sa paggawa upang ikaw, Panginoon, ay amin paglingkuran. Papasalamat kami sa kalakasan at kalusugan pinagkakaloob mo. Salamat, Panginoon, sa gabay patnubay sa araw-araw, sa pag-iingat mo, lalo na sa mga panganib, kapahamakan, kasamaan, maging sa mga karamdaman. Salamat sa provision sa aming mga pangangailangan. Panalangin namin, dakilang Diyos, maging amin pong iglesia, ang patuloy na paglago, espiritual. Salamat sa mga mensahe, salamat sa mga katuruan, pinagkakaloob mo. Sa mga ginagamit mong tagapagturo sa aming iglesia, salamat sa mga katotohanan na amin pong naririnig at napapag-aralan na ito, Panginoon, ay makapagpalago sa amin pong Kristiyanong buhay at pananampalataya, lalo na sa paninindigan sa katotohanan. Sapagat sa panahong ito, O Diyos, ito ay masamang panahon sapagkat maiksi na ang panahon, ngunit lalong lumalala at lumalaganap mga kasamaan at mga maling katuruan sa mundong ito dahil sa iba't ibang kaparaanan. At papasalamat kami sapagkat nandyan ang iyong salita na ito, Panginoon, ay makatulong sa amin upang manindigan sa tama. Kaya tulungan mo ang bawat isa sa amin, dakilang Diyos, na sa mga pag-aaral namin sa aming iglesia, sa iba't ibang bahagi ng amin pong gawain, ay matuto kami at kami ay maging matatag, matibay at lumago. Dalangin namin, Panginoon, maging ang amin pong mga gawain sa susunod na Sunday, ang amin pong mga worship services sa early, sa mid-morning at sa vesper. Nawa, ikaw po, O Diyos, ang siyang patuloy na magpala ng amin pong mga worship services na ito at sa mga pinagkatiwalaan mo, Panginoon, ng mensahe na ipangaral. Panalangin namin ang bawat speaker sa Sunday na sila, Panginoon, ay loobin mo na maging kagamit-gamit sa pagbahagi ng iyo pong salita, na maging pagpapala sa bawat kapatiran na makikinig at mag-aral. Ingatan mo ang bawat isa sa paghahanda sa message at ganon din, Panginoon, pagkaluman ng katalinuhan, gabay, kalakasan at proteksyon. Panalangin din namin, Panginoon, ang amin pong mga Sunday Bible School sa lahat ng levels, lahat ng departments. Sa mga teachers na ipong ginagamit, panalangin namin ang pagkaloob mo ng kalakasan, ng biyaya, katalinuhan, kasipagan, Panginoon, at katapatan na gampanan ang gawaing pagtuturo sa pagkakaroon, Panginoon, ng sapat na oras ng preparasyon, pag-aaral, at tapat na puso na nais maglingkod sa iyo sa pamamagitan ng pagtuturo ng iyong salita. Dalangin din namin, Panginoon, maging ang pangangailangan pinansyal ng amin pong iglesia, na ikaw po ang patuloy mag-provide upang masuportahan ang mga missions sa labas ng aming bansa at maging dito sa aming bansa, ang mga pangangailangan ng aming iglesia, Panginoon, sa pagpapatuloy ng amin pong Christian Education Ministry. At panalangin namin ang mga kapatiran sa kanila din, Panginoon,
katapatan sa pagsuporta sa aming iglesia sa pamamagitan ng financial na bagay. Panalangin namin, Panginoon, sa gabing ito ang safety ng bawat isa, ang ipong guidance and protection, lalo na sa mga lumalabas sa tahanan, sa pagpunta sa trabaho, sa pagpunta sa school ng aming mga estudyante. Panalangin namin ang ligtas na biyahe ng bawat isa sa paglabas sa tahanan at pag-uwi. At panalangin namin ang iyo pong pag-iingat maging sa mga karamdaman. Sa mga nakakaranas ng sakit sa mga araw na ito, dalangin namin ang iyo pong pagpapagaling, ang iyo pong tulong, Panginoon, upang maingatan ang bawat isa at ang mga nasa gamutan ay biyayaan mo, O Diyos, na gumaling. Sa mga mayroong suliranin, mayroong mga mabigat na pinagdadaanan, dalangin namin ang iyong biyaya, O Diyos, sa pagbigay ng kalakasan ng loob, katatagan sa pagtitiwala sa iyo, sapagkat anuman ang mga karanasan, pinagdadaanan ng aming buhay, sa mga mayroong mga mabigat na pinagdadaanan, panalangin namin, Diyos, ang iyo pong pagpapatatag, sapagkat ikaw ang aming Diyos na maaasahan. Ikaw ang aming Diyos na anumang sitwasyon ng aming buhay, kami ay hindi nahihiwalay sa iyo pong pag-ibig. Anumang mahirap sitwasyon, ito po, Panginoon, ay maging pagpapala sa aming patuloy na pagtitiwala at pag-ibig sa iyo, sapagkat ikaw ang unang umibig sa amin. Dalangin namin, lalo na, Panginoon, ang mga kapatiran namin na mayroong mabigat na mga pangangailangan sa pagkakataong ito. Sa financial man, dalangin namin ang provision mo, maging sa pangangailangan sa araw-araw ng bawat isa, bawat pamilya. Panalangin namin, Panginoon, ang aming mga senior citizens. Salamat sa katatapos na fellowship, sa biyaya mo sa bawat isa. At sa pamamagitan, Panginoon, nito, kami, Panginoon, mga senior citizen, ay naway patuloy mapalakas at mapatatag sa patuloy, Panginoon, na pagtitiwala sa iyo. At ikaw, Panginoon, ang magpala sa bawat isa sa mga pangangailangan, lalo na mga maintenance, mga pagpapagamot. Ikaw po, Diyos, ang aming inaasahan na mag-provide ng lahat. Sa mga nararamdaman, ikaw po ang magbigay ng comfort, ng kaluwagan. Ikaw po, Panginoon, mag-sustain ng iyong masaganang biyaya sa bawat isa. Sa amin pong prayer meeting na ito, panalangin po namin, dakilang Diyos, ang patuloy mong pagkilos at paggawa sa pagkaloob ng mga katotohanan na amin pong pinag-aaralan, na ito, Panginoon, ay isang kaparaanan din na kami ay pinag-iisa mo sa pananampalataya at sa mga panalangin. Panalangin namin ang mga manggagawa mo, ang mga pastors and workers and Christian education staffs ng aming iglesia. Patuloy mong pangbiyayaan sa bawat paglilingkod na ginagawa ng bawat isa, na maging kagamit-gamit para sa kapakanan ng aming iglesia. Dalangin namin, dakilang Diyos, ang iyo pong patuloy na pagkilos at paggawa upang patatagin, palaguin ang aming iglesia. Mga Bible studies and outreaches, panalangin namin, Panginoon, sa San Mateo, sa panguna nila Pastor Rene, Pastor Jess, Brother Bart, sila Pastor Bong at iba pa nilang kasama. Patuloy mo sila, Diyos, gabayan at ingatan sa kanilang pong mga paghahayo, pagtuturo sa Bible study, yan po yung sa pagtuturo sa mga bata. Ikaw pang mag-ingat sa bawat biyahe, mag-ingat sa bawat isa. Ganun din, Panginoon, magpala ng gawain. Panalangin namin, dakilang Diyos, ang Bible schools sa Lubao, sa Quezon, Nueva Ecija, sa Mindanao, sa Visayas, at dito sa Luzon. Panalangin namin na ikaw po ang
magpadala ng mga estudyante upang matrain sapagkat maraming pangangailangan o Diyos ng mga manggagawa, mga pastors. Nagkukulang na ang mga kapasturan, Panginoon, sa mga kaiglesia,hanan. Marami po ang mga iglesyang nangangailangan ng full-time pastors. Kaya panalangin namin, ikaw po ang magpala, Panginoon, ng mga Bible school na mga makaproduce ng mga bagong pastors and workers. At panalangin namin din, dakilang Diyos, maging ang aming gobyerno, ang aming presidente, vice-presidente, mga sekretaris, mga nasa positions, na nawa sila ay manungkulan na may katapatan para sa kapakanan ng buong sambayan ng Pilipino. Tulungan mo sila, dakilang Diyos, at kilusin mo ang kanilang mga puso at isipan sa pagkakaroon ng makabuluhang panunungkulan sa aming bayan sa bawat bahagi o area ng kanilang gampanin bilang mga namumuno sa amin pong bayang Pilipinas. Dalangin namin nawa ang pag-unlad ng amin pong ekonomiya, ang amin pong agrikultura, upang ito pang makatulong sa ikagagaan ng pamumuhay, lalo na sa panahon na napakataas ng mga bilihin. Tulungan mo rin, Panginoon, ang amin pong bansa sa pagkakaroon ng peace and order sa mga usapin, sa mga issues, Panginoon. Ikaw nawa ang mamagitan upang magkaroon ng mga solusyon. Magkaroon, Panginoon, ng kapayapaan. Magkaroon ng mabuting kahinanatnan ang mga usapin ng aming mga opisyalis sa aming gobyerno, lalo na sa mga posisyon, upang ang amin pong bansa ay matulungan. Panalangin din namin ang pagsugpo sa mga karahasan, sa mga krimen, sa mga katiwalian, at sa mga hindi tamang motibo, Panginoon, na gawain sa loob ng aming gobyerno. Panalangin namin ang iyo pong pagtulong, O Diyos, upang nawa magkaroon kami ng kaginhawahan sa amin pong pamumuhay, lalo na, Panginoon, sa lugar na amin pong kinaroroonan. Patuloy mo kami gabayan at ingatan na maging maayos ang aming paninirahan sa lugar o saan kami nandoon. Dalangin namin, dakilang Diyos, maging ang patuloy na pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa iba't ibang dako. Panalangin namin ang mga missionaries sa kanila pong paghayo. Nawa, Panginoon, ay marami pang mga kaluluwa ang madala sa paanan ni Kristo. Dalangin namin ang pag-iingat mo sa bawat isa, ang kanilang buong pamilya, sa kanilang pangangailangan, sa kanilang safety din, Panginoon. Panalangin namin ang pag-iingat mo sa mga kalusugan, pangangatawan laban sa mga karamdaman. Panalangin namin pagpapala ng kanilang pong mga gawain. At panalangin namin din, Panginoon, maging ang mga bansa na mayroong mga kaguluhan, lalo na ng Israel. Dalangin namin ang iyo pong pamamagitan, O Diyos, lalo na, Panginoon, ang mga missions din sa Israel, mga missionaries, mga kaligtasan ng mga Hudyo at maging ang mga naroon na mga tao. Dalangin namin ang pagtulong mo, Panginoon, sa mga kaguluhan na nangyayari. Ang bansang Amerika, dalangin din namin, Panginoon, maging amin pong mga kapatiran na naroon, mga gawain, mga kaiglesia,hanan. O Panginoon, patuloy na maging matatag at matibay sa pagpapatuloy sa paglilingkod sa iyo, sa kabila, Panginoon, na anumang mga kaguluhan o mga problema na nararanasan din sa kapaligiran. Nakakatiwala namin sa iyo, Panginoon, ang amin pong mga buhay sa susunod na mga araw, sa amin pong mga preparasyon para sa Sunday, sa amin pong mga lakad, sa aming mga plano,
decisions, pinagkakatiwala namin sa iyo sa gabay, patnubay at pagtulong sa amin. At ingatan mo kami, Diyos, na hindi po kami magkasala laban sa iyo. Ingatan mo po ang aming mga lakad, ang amin po mga pamumuhay. Nawa patuloy kami makapuri at makapagluwalhati sa iyo sa aming buhay. Pupuri kami at nagpapasalamat sa amin pong gawain sa gabing ito. Kasama ang bawat kapatiran, bawat isa sa amin pong patuloy na pagtaguyod ng iyo pong gawain sa gabing ito. Itong aming samot panalangin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus na aming Diyos at tagapagligtas at sa kapangyarihan at gabay ng banal na Espiritu. Amen. Kaya maraming salamat at magandang gabi muli sa bawat isa sa atin.